Hi Katinapay! And today, gagawa naman tayo ng French macarons. Ituturo ko sa inyo step by step para makakagawa na kayo ng macaron shell kung kailan nyo kailangan. So, wag na nating patagalin yan at simulan na natin. Meron ako ditong 360 grams ng almond flour and 360 grams ng powdered sugar. Pwede nyo naman silang paghaluin na. Pinapadaan ko pa yan dito sa food processor for at least 1 minute para mas mas makinis yung magagawa nating macaron shell. Yung nabili kong almond powder ay fine na. Kaya lang again, mas maganda yung mas pino para mas maging makinis yung magagawa natin. Pagka sinasala ko siya, may natitira pang mga buo-buong almond flour. So, ang ginagawa ko, binabalik ko siya sa food processor para mas makinis ulit. Okay? Then, isi-sift natin yan. Then, set aside natin. Gagamitin natin yan later. Importante na kapag magsisimula kayong gumawa ng macaron shell, ay naka-ready na lahat ng mga gagamitin nyo, tools, and mga ingredients. Meron din ako ditong 360 grams ng granulated sugar. Ang magandang gamitin sa paggawa ng macaron ay yung caster sugar na, yung pinong-pino. Wala ako noon, so ang ginawa ko, pinadaan ko pa yung granulated sugar ko sa food processor for at least 2 minutes para mas maging mapino siya, mas madali siyang gawing syrup. Okay? So, sa pagpili nung gagamitin yung saucepan, mas maganda na maliit lang siya or makitid lang siya. Maliit lang yung opening. Ang reason naman doon sa 360 grams natin ng sugar, naglagay lang tayo ng 60 grams ng water. Masyadong maunti. So, ang tendency nun, mas mabilis mag-evaporate yung water, maninigas kagad yung sugar. Sa paggawa nito, kailangan nyo din ng candy thermometer or kaya itong infrared na digital thermometer. Okay? Meron din tayo dito sa ingredients natin na tig 130 grams ng egg whites. Sa paggawa ng macarons, kalaban yan ang water and oil. So, make sure na malinis yung mga mixing bowl nyo and hindi malalagyan ng water or oil yung ating mga egg whites. Yung isa nating egg whites, nilagay ko sa mixing bowl. Doon natin ilalagay yung ginagawa nating syrup. Itong isang 130 grams naman natin ng egg whites, ihahalo ko siya doon sa sinif natin kaninang almond flour and powdered sugar. Diyan na rin tayo maglalagay ng food color. Pag gumagawa ako, ito yung pinakamaunting batch na ginagawa ko dahil nga doon sa sugar syrup natin. Okay? So, ang kailangan nating maabot ng temperature ng sugar syrup natin is 119 degrees Celsius. Kapag naabot niya na yung 110 degrees Celsius, sinisimulan ko ng pag-andarin yung mixer natin na nasa speed settings na 4 or 6 lang. Then, nakita nyo naman, hinalo ko na din yung ating almond flour and egg whites at saka yung food color natin. Dito sa isang batch na to, pwede naman kayong gumawa ng iba't ibang color na hati-hatiin nyo na. Kaya lang naubusan ako ng food color, yung purple na lang talaga yung natitira. Nung naabot na ng sugar syrup natin yung 119 degrees Celsius, unti-unti ko na yung ibubuhos dito sa ating meringue. Nakikita nyo, pinapadaan ko yung sugar syrup dun sa gilid ng bowl para hindi siya tatama sa whisk, magtatalsikan yung sugar syrup, so maninigas na siya. Hindi na siya hahalo dun sa ating meringue. Okay? So, dito para makita nyo, nag-timer ako kasi medyo matagal to. Imimix nyo siya until stiff peak. Aabot to ng mga nasa 8 to 9 minutes bago niya maabot yung hinahanap natin. Huwag nyo siyang i-undermix, hindi maganda yung kakalabasan ng French macaron nyo. Okay, dapat ganito. Okay, ito ay nag-sample ako na baka akalain nyo okay na to, hindi pa, konti pa, mga 1 minute pang mixing bago natin maabot yung gusto natin. Nakita nyo din na tinakpan ko yung almond flour natin tsaka powdered sugar para hindi siya manigas. Kapag kasi nanigas yan, ay mahirap yung haluin. Nakita nyo kanina, nakinamay ko na yung paghahalo dito. Mas madali kasi yun. Pwede nyo naman gamitan ng spatula. And pagka nagpo-fold ako, itong scraper na yung ginagamit ko. Hahatiin ko sa 3 yung pag-a-add ng meringue natin. So, pag na-add ko na yung first batch, combined na siya, tsaka ko ilalagay yung rest. Okay? Sa pagpili ng food color na gagamitin, nagwo-work naman ang mga gel food color, kaya lang hindi lahat. So, ang lagi kong ginagamit na food color para sa paggawa ng macaron ay yung mga fat-soluble na pigment powder. Mas maganda yung kulay nito lalo na kapag na-cure na
and hindi siya nagda-darken kapagka binibake. Okay? So, ganyan lang yung pagfo-fold na ginagawa ko. Basta may combine nyo lang. Again, pwede ang spatula. Pwede nyo nga 'tong i-mix na mismo dun sa mixer. Kaya lang kapag baguhan, syempre, wag nyong gagawin yun. Mas maganda na control nyo pa din yung paghahalo kaysa dun sa nakapaddle kayo. Okay? Kailangan na kapag inangat nyo yung spatula after nyo mag-mix, ay nag-hold yung shape niya o hindi siya napuputol-putol for at least 3 to 5 seconds. Okay, so pagkatapos nyo mag-mix, kailangan na ilalagay nyo na kagad sa mga piping bag lahat ng mixture na nagawa natin. Again, pag na-expose kasi ito sa air, okay, pwedeng manigas yung ibabaw or iba na yung texture niya. Mag-harden siya ng bahagya. Then, sa isang piping bag, doon ko na ilalagay yung aking piping tip, round piping tip, para suksok na lang ako ng suksok. And then, dito na tayo sa pagpapipe. Maliliit lang, mga medium size lang yung gagawin natin. Ang kagandahan dito sa mga silicone mat na to, edi alam mo na kagad yung spaces and mayroon ka ng guide kung gaano kalaki yung pagpapipe mo. Ang pinakamagandang advice ko lang na maibibigay sa inyo pag nagpapipe kayo ng French macaron, consistent dapat yung angat ng piping tip nyo dun sa pan. Para, ayun, consistent din yung laki na magagawa nyo. Importante yon. Then nakikita nyo naman, ayan, tinatap-tap ko lang siya para mawala yung, or kuminis yung ibabaw. Then, hindi na natin kailangan tong i-dry, diretso salang na kagad to. Pero kung meron kayo mga natirang tray na hindi kagad maisasalang, okay lang din na ma-dry siya, walang problema. So isasalang ko to sa Unox Ariana ko, nabili ko to sa Blizzard, sa 120 degrees Celsius, tumatagal to sa akin ng 20 to 22 minutes. Wag nyo siyang aahunin, ang i-test nyo dyan ay yung nasa center ng pan. Kapag gumagalaw pa siya, hindi pa yun okay. And kapag kunyari yun, ahon nyo na. Huwag nyo kagad siyang tatanggalin doon sa pan. Hayaan nyo munang lumamig bago nyo i-transfer sa container. Kapag tinatransfer ko siya sa container, pinagpa-partner-partner ko na yung magkakasize talaga. Siyempre, kahit gano'n ka nakatagal nagpa-pipe niyan, ay magkakaiba at magkakaiba pa rin ang size niyan kahit papano. Okay? So, paano nyo masasabi na maganda yung macarons nyo? Yung macarons nyo dapat ay malutong, lalo na pag bagong bake ha, malutong yung outer crust and soft and chewy yung loob. Para sa akin yun yung maganda. Nilagay ko lahat sa freezer nung na-bake na yung mga French macaron natin. Siyempre covered. Gagawa naman tayo ng whipped chocolate ganache. Yun yung gagamitin nating pang filling. So dito, syempre gumagamit tayo ng white chocolate ng Van Houten Professional. Nag-chop lang ako dyan ng 400 grams. Then, maglalagay ako dyan ng 100 grams ng all-purpose cream. Hahaluin ko yan, then imemelt ko siya sa microwave until mag-melt na siya. Then, maganda to, gagawin nyo siya ahead, i-rest nyo siya overnight. Wag nyo siyang gagamitin the same day or kaya ng few hours lang, hindi maganda yung kakalabasan. So, eto na, kinabukasan na to. Okay? Nagmi-mix naman ako dito ng 100 grams ng Bibo whipping cream. Ayan, imimix ko yan until stiff. Tsaka natin i-add yung white chocolate ganache natin. Sa mga filling naman, marami namang klaseng filling ang pwedeng ilagay sa French macaron. Kahit dito sa recipe na to, pwede kayo mag-add ng mga jam. Make sure lang yung i-add yung jam ay may gelatin para hindi magiging watery. Katulad niyan, ang ginamit nating color sa French macaron natin ay purple, pwede kayo mag-add ng blueberry. Okay? Pero sa susunod na natin gagawin yon. And ang ginawa nating macaron dito ay Italian method. Next time, gagawa naman tayo ng French method. Mas madali yon, kaya lang mas gusto ko kasi yung outcome nitong ating Italian method. Mas consistent siya and hindi na kailangan ng drying para i-bake siya. Okay? So ito na yung consistency ng ating filling kapag na-mix na natin. Yan, pwede na natin siyang ipalaman. Of course, nakikita nyo sa French macaron, ang daming sugar. Matamis talaga to, oo. Kaya wag yung dadamihan yung kain. Pero masarap siya, hindi naman overpowering yung sugar kapag kinakain mo. Sakto lang. So, ayun na nga mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo yung ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye! Kapag may question kayo, lagay nyo sa comment section. Try kong sagutin.